Kamusta ka? 'Di ba? English natin 'yan. How are you? Anong pagkakaiba sa kamusta ka at kamusta ka na? English natin 'yan. How are you now? Kamusta ka na ngayon? Ayan. So, kamustahan lang po tayo dito. So, kamusta kaya ang buhay mo nung bata ka pa? Naalala mo, naglalaro ka lang, pabanjing-banjing, hingi ng pera sa magulang. So ngayon, nung lumaki ka, sabi ng nanay mo, "Nak, mag-aral kang mabuti." So who among you have a dream in life? Di ba lahat naman tayo may pangarap? So sabi ng nanay natin, "Nak, mag-aral kang mabuti. Kasi pag-graduate mo, makapaghanap ka ng magandang trabaho. And then, pag magandang trabaho mo, makakabili ka ng magandang bahay. And then, isali mo na rin yung kotse para may pang-parking ka dyan sa gilid ng bahay mo." Ito'y pangarap lang lahat, di ba? Libre namang mangarap. And then, pag maganda ang magiging resulta ng iyong trabaho, pinaghirapan kung nag-ipon ka, makapamasyal ka ngayon sa iba't ibang bansa, isama mo pa pamilya mo. So yan lang naman ay mga pangarap. Lahat tayo may mga pangarap na ganyan. So, pag malaki ang ating pangarap, of course, dapat malaki din ang ating gugugulin. Ang nangyari kasi, ang laki ng ating pangarap, ang katotohanan sa ngayon is malaki ang ating pangarap pero maliit ang ating income. So mind setting tayo ngayon ha, mind setting tayo. Every day, iba't iba yung ano natin gagawin natin. So yung realidad pala is dapat we have to increase our income to reach our big dreams. Yung mga malalaking, yung pinakita ko sa inyo, kotse, hindi naman yun wonderham sa day to day. Di ba? Kahit kotse-kotsehan yata, walang wonderham. So pag sinabing pangarap, lakihan mo na. Okay. So nung nangarap ka, of course, ang dami mong plano. Plano ka, paano ko ba mag-a-abroad ako para matupad ko yung plano. Kasi the reality is, pag nasa Pilipinas ka lang, hindi sapat. Di ba? Yun ang sabi nila. Mas malaki daw ang offer pag nasa abroad ka. So, if you are in abroad, OFW ka ngayon, kikinig ka dito, ikaw nakakaalam dyan, bakit ka nag-abroad? Kasi may mga plano ka. Okay, nung lumipad ka na, naku, bit-bit mo na yung visa mo, ang dami pangarap, ibili ko si ganito, ano kayong size ng paa ni ganito, ni ganyan, ni ganyan. So pagdating mo sa abroad, nakakuha ka na ng trabaho, ito ang bumungad sa'yo. O diba? Pag bungad dito sa'yo, yung ating pangarap, nalakyan sana natin, aba, lumiit, decrease their dreams to fit in their income. Dahil dito, bumili ka ng ganito, bumili ka ng ganyan, at namasyal ka pa doon. Di ba? So, kamusta naman yung pangarap mo? Di ba? Iba yung purpose mo nung mag-abroad ka sana. Okay. Sa mga nasa Pilipinas ngayon nakikinig, dapat makinig kayo nito. Kasi ito yung nangyari. Hindi lang to sa iba, kahit sa akin, nangyari to sa akin. So, wala po tayo ditong turuan. Alam ko merong mga nagkaganon dito. So ayan na, nawala na yung mga plano. So itong part ng plano mo na mag-invest before, ang nangyari, inayawan mo muna. Tsaka na lang, kasi meron pa akong binabayaran. Ayan. Nung dating plano mo na, huy, mag-ano ka, dapat may insurance ka, bla 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 bla. Tsaka na lang. 'Di ba? Ganyan ang nangyayari sa atin. So sana yung mga promises na pinramis mo sa family mo nung umalis ka, yung mga promises mo na, "Nak, Nay, alis ako para matulungan kong pag-aaral si Bunso, para ano natin yung ating kisame or whatever." Sana yung mga promises. So ang only witness mo lang nung araw na yon na umalis ka sa inyo, sa bahay mo, ay yung maleta. Hanapin mo yung maleta mo. Saan na nga yung maletang bitbit mo? Nasa ilalim lang yun ng kama mo. Pag nakita mo yan, mag-usap kayo. Manalamin ka. Sabihin mo, kamusta na tayo? Saan na yung mga promises natin nung unang araw na nag-abroad tayo? Ayan. Hindi man to lahat, ang sabi ko lang, bato-bato sa langit, ang tamaan wag magagalit. Kasi ito po yung karamihan ng mga OFW ang ano. Since this is reality ang pinag-usapan natin, tumbukin natin to. Okay. So, dapat pala, bago tayo umalis sa ating bansa, dapat nagkaroon na tayo ng ganito. Dapat nung high school tayo, tinuro to sa atin. Hindi lang yung nag-NCAA lang tayo, na ginuhit-guhitan lang natin ng lapis yung ating answer, ang laki-laki ng iyong score nung natanggap kasi nang hula ka lang pala, maganda yung pagka-shade mo ng Mongol mo, dapat pala ito natutunan natin. Okay. So, dapat meron ang magandang mindset, dagdagan natin yan ng action para magiging kuha natin yung resulta.
Mindset plus action is equals result. So ngayon, pag positive ang mindset ng isang tao, plus positive action, positive result. Kung negative mindset naman, of course, negative action din yan. Negative result. So ang mindset pala is so powerful na it can change the way we think, we feel, mga desisyon natin sa buhay at yung ating magiging destiny sa buhay. Yan ang ka-powerful ang ating mindset. So ano ang better opportunity ngayon? Sa tingin mo? Meron kang trabaho para kumita ka or mag-business ka para kumita? Sa panahon noon, titimbangin natin yan. Pero sa panahon ngayon, pagsabayin mo na yan. Di ba? Para doble kita. Okay. So, who we are today is only a reflection on how we were raised when we are young. Di ba, nung maliit tayo, anong sabi ng nanay natin? Nak, mag-aral kang mabuti para makahanap ka ng trabaho. Yan ang sinasabi palagi ng nanay natin. Tandaan nyo yan. Pero iba ang mentality ng incheck. Nak, aral ka mabuti para tayo ka building hard mo Pilipino. Iba yung mentality nila. Aral ka mabuti para mag-business sila. Tayo aral mabuti para magtrabaho. Palagi lang tayong trabaho. So yan ang ating kalalabasan ngayon. So dapat ibahin natin. Sa ngayon, kung may mga anak tayo, dapat mindsetting na natin sila nang hindi makagaya natin ngayon. Okay, ulitin ko lang, bato-bato sa langit, wag tamaan. Ang tamaan, wag magalit. Okay. Meron na ba kayong na-encounter ng mga negative na tao? Yung tinatawag na Tupperware, di ba? Yung mga Tupperware na to, ano ba tong mga to? Kasi minsan dapat natin tong i-come out kasi hindi mo alam kung bakit hindi umuunlad ang buhay natin kasi nasa katabi pala natin ito or paligid natin ito. So, ito yung mga taong alam mo yung palaging galit, yung wala nang ginawa kundi magagalit, yung ano mo lang inagagalit, umusog ka lang konti, yung kilay naka simangot na palagi. At yung mga taong user-friendly, may mga kakilala ba kayo niyan? Gagamitin lang kayo, pa-friendly friend sa'yo, and then yung mga backstabbing ng mga tao. Alam ko may mga kilala tayo niyan. Okay. So, may mga tao din yung palaging tama na hindi pa nag-eleksyon, alam na kung sino ang mananalo sa susunod na eleksyon. Ayan itong mga tao na to. Dapat pala, tumabi-tabi tayo nito kasi nahahawaan pala tayo nito. So yung mga taong alam mahilig magpalibre, pansin nyo ba yan, yung mga taong ganyan, na palagi nagsabi, ay nakalimutan ko yung wallet ko. And then, a few moments later, iba na naman, gano'n na naman ang gagawin sa susunod. So, yung mga taong fault finder, na palagi na lang siya ang tama, hindi niya tinitingnan, tatlo yung nakaturo sa kanya. Yung mga taong ayain ka palaging, uy, punta tayo sa mall, ganito, ganyan, mapapagastos ka. So alam mo yung mga tao na to, yung taong palagi nag-aaya sa atin sa mall, ito pala yung taong mga dahilan kung bakit hindi tayo nakapag-save. Kasi syempre tao ka lang, nakakahiya naman wala kang bitbitin. Kahit sabihin mong day to day lang yan, may bitbitin ka rin, di ba? So dapat kung gusto mo talaga daw magtipid, iwasan mo daw itong mga ganitong klaseng tao. Magstay ka na lang sa bahay. So meron din mga taong mahilig magmura. Kasi kung ikaw mismong katabi niyan palagi, yung, alam mo yung pagbuhat pa lang ng telepono, nagmumura na, makakahawa kasi itong mga to. At may mga tao ng konting salita mo lang na, uy, naubos na dito yung ganito, lalo na pag mga sharing accommodation, nasabi mo lang na, nakita mo ba yung sabon ko? Balat sibuyas, umiyak na, hindi naman siya pinagbintangan, nagtatanong ka lang. At lalo na yung mga taong walang ginawa sa buhay, kundi nakahilata sa harap ng TV. Wala nang ginawa, manood ng manood. Ito yung mga lazy person. Okay. So itong mga tao na to, dapat iwasan natin at dapat makikipaghalubilo pala tayo sa mga taong positive people. Ang mga taong positive people ay ma-encourage tayo sa buhay nila. Ang mga taong ito is magtiwala sila sa atin o magtiwala ka sa kanila at susuportahan ka pa nila. Ito yung mga positive people na tipong, alam mo yung may sinabi kang, alam mo naiinis ako sa sawa ko, ganito, blah, blah, blah. Tapos pansinin mo, pag ang taong magre-react at kakampi sa'yo, hindi yan magandang tao. Alam mo kung bakit? Kinakapihan ka niya eh. Bakit? Alam niya ba inside ng asawa mo? Dapat marinig sa tao, ayusin niyo yan. Hindi yung, uy, walayan mo na yan, blah, 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 blah. Diba? Yan ang mga dapat mong iwasan. So,
Hindi lang yon, iwasan din pala natin itong magbasa ng mga bad news at makinig ng mga negative na mga news. Di ba? Kasi hindi natin alam na apektuhan na tayo, hindi natin namalayan. Okay. So ano yung hugot ng mga OFW? Kasi karamihan naman tayo dito ay OFW. OFW, bayaning Pilipino, nagsusumikap kahit na mahirap para sa magandang hinaharap. Di ba? Yan ang katotohanan. So kailan ka pa nag-abroad, kabayan? Ako sabihin ko sa inyo, 1994 pa akong nag-abroad. Di ko makalimutan, October yon, October 27. So kayo na lang magbilang kung ilang taon na ako sa abroad. Ayan. Bakit kami nag-abroad? Kasi gusto namin kumita. Pero pagdating nga dito, ayun ang aming nakasadlakan. Iba yung pangarap before at napuntahan dito. That's why ang tagal na namin ngayon nandito pa rin kami. So but it's not too late. Inayos namin ang buhay namin at gusto naming mag-retire. At least hindi namin nalaman na 60 years old na kami. So kung kayo may mga edad dyan sa amin, habol tayo. Okay. So ngayon, nag-isip ka pa kung ilang taon ka na sa abroad. Sige nga. Okay. So since nag-isip na rin tayo ng numero, anong favorite number mo? Sabi ng iba, 8, 88, 888, 109, may sabi pa dyan, 555, sardines pala yun, 4444, 13, wag kang 13 kasi bad luck daw yan. 9 na lang kasi magic number. Ito yung karamihan na pag tinatanong mo isang tao, iyan ang sinasabi. Okay. Pero ang favorite number ko ngayon is 28,000. Bakit? Ito pala dapat ang aking paborito noon pa. This is the average of number of days a person lives. 'Di ba? Pasalamat ka kung sa taon mo na 'yon ay umabot ka sa edad mo na 'yan. Huwag mong ikahiya ang edad mo. T5, di mo alam 25 ka ba, 35 ka ba, 45 ka ba, puro ka T5, taon-taon T5. 'Di ba? Pasalamat ka kasi may mga taong pinanganak nitong araw lang iyon at ngayong araw din sila namamatay. So ito yung number of days na kung i-divide natin yan sa 365 sa isang taon is meron tayong average na makukuha na 76.71 years old. Kung atin tong i-average na natin, 80 years old. Meron pa ba mga tao ngayong umaabot ng 80 years old? Sana aabotin ng ganito. So ang buhay natin sa 80 years old na yan, hatiin natin sa 4. So 80 divided by 4. So may pace tayo, 20 every pie. May pie tayo ha, may pizza pie tayo. Every pie na ito, sa 0 to 20 years old mo, ito yung mga taon mo na naglalaro ka, nag-aaral ka, nagbubulakbul ka. Wala kang ginawa dito sa 0 to 20 years old ka. Kung ikaw may ito, naghingi ka lang ng pera sa mga gulang mo. Tama? Pagdating mo ng second pie mo ng buhay mo, dito, meron ka ng 20 to 40 years old mo. So dito na yung pie mo na may first job ka, may first car ka, nandito na yung first house mo, you get married for the first time, and then you get a child na. Di ko alam kung ilan ang child mo dito, baka twin or triplets. So ito na yung buhay mo sa second pie mo. So dito na yung una mong pie na kumikita ka. Pangatlong pie ng buhay natin is ito yung 40 to 60. So 60, take note. Ito yung last pie ng buhay natin na hanggang dito na lang tayo magtatrabaho. Okay. So sa second pie na ito, siguro naman nag-change ka na ng job dito. Pang ilang job mo na kaya ito? Siguro naman may pangalawang anak ka na dito kung hindi ka baog. Or may pangalawang car ka na rin kung nag-first car ka before. Di ba? Kung may first car ka before, of course 20 years na yan. Papagang-pagang na yan, kabayan. Or may pangalawang investment ka na dito. Okay. So first pie ng buhay natin, yung mga anak natin is patapos na rin sila. Sumusunod sila doon sa yapak natin. So dito na rin sila, kung nasa 40 to 60 ka, sila na naman tong sumusunod sa 20 to 40 natin. Ayan. Ang last pie ng buhay mo is ito na yung dapat na 60 to 80 kung hindi ka napayagang magtrabaho, dapat dito retired ka na at nag-i-enjoy ka na lang dapat. Kung andito ka sa ating ngayon, Zoom meeting na to, ilang taon ka na? 'Di ba? Kung itong pie na to, sa upper pie na to is, ang mga tao dito is wala palang kita. Kasi sa first pie mo, nanghihingi ka lang ng pera. Sa last pie natin is, wala na tayong sweldo. So wala ka ng income.
Lalo na pag hindi ka nag-ipon nung ikay bata-bata pa, ano na ang mangyayari sa'yo? Aasa sa mga anak. Okay. So dito wala tayong income. Let's say for example, kalahati lang pala ng ating buhay na ito ngayon. So meaning 14,000 days lang pala dapat tayo magtrabaho. Naku, huli last trip na ito. So 14,000 days na lang tayo magtatrabaho. So i-divide natin yan sa 365. So imagine mo lang liit-liit na lang. So imagine mo kung 45 years old ka na ngayon. Nandito ka na you are 45 years old and above. Andito ka na sa pie mo. So itong pie na to sa kanan mo, waste na yan, hindi mo pwedeng mabalikan yan. Yung tinipid-tipid mong T5, hindi mo na mabalikan yan. Magiging 48, 50, stay ka na palagi. 50, 60, 70. Yan ang magiging edad mo ngayon. So ito na lang ang pie ng buhay mo. Ayan. So ngayon, paano tayo kikilos dyan? Kailangan natin ng income kasi take note, paano ka mag-enjoy sa 60 to 80 kung ikaw mismo ay walang ipon? So, ayan. So lahat tayo, let's run for that. So, ano ngayon ang mga takot natin? What if I cannot work till 60? Ano ba mga kadahilanan yan? Kasakit? Ma-paralyze? Putulan ng paa? Whatever. Okay. At least buhay ka pa. Paano yan itong pangalawa? What if I don't reach 60? Anong kadahilanan yan? Isa lang. Mamamatay lang. Di ba? Hindi ka na umabot ng 60 eh. Di ba po pwedeng, I will not reach 60 because I'll go back to my 20. Na ano ka na niyan, yung na-Alzheimer ka na niyan. So, pangatlo is how much is enough to retire? Magkano ba kailangan mo? Kung nasa probinsya ka, kaya na bang 1 million? 2 million? Eh kung nasa city ka, 3 million? Kaya bang bitbitin kung abroad ka ngayon? Mayroon ba tayong ipon ng ganyan? Ikaw lang makakasagot niyan, kabayan. Okay, so ang realidad ngayon, ang daming news anywhere na itong si friendship natin, na itong si COVID na ito, is tinaob niya ang mundo. Okay, so anong nangyari? Dapat pala bago natin to nalaman itong mga to, is dapat may financial foundation tayo. Bago niya man nataob, meron kang emergency fund, ayan, para kung ano mang nangyari na pauwi man tayo, sitting pretty na lang tayo. Eh kung hindi mo pa to na pag-isipan o naipunan, di natin alam kung it's too late or kaya pa ba nating habulin. Okay, so balita. Disney stopped paying 100,000 workers during downturn and get let go 43,000 workers. Diba? 43,000 na mga, for sure, mga kabayan tayo nawala ng trabaho dyan. Hindi lang yan, may mga seaman tayo nawala ng work. Kung nandito ka sa UAE, alam natin yan, nagtanggalan ng duty free. Kung ang Emirates, nagtanggalan din ang Emirates Airline at yung lately, yung mga engineering company, may isang engineering company na 45 years nang nag-work dito sa Dubai at nag-confirm lang sila ng filing bankruptcy. Thank you very much lahat ng staff doon. At ang dami nating mga kabayang engineers na ano dyan. Pero take note, may kikwento ako sa inyo dyan, kahit nawala na sila ng work, sabihin ko pa nung inano namin sila maghanap ng extra kitaan, alam mo ang sagot sa amin? Hindi kasi kami pwede dyan dahil kay mga engineer kami. Imagine mo, kahit wala ng trabaho, pinaglaban pa rin yung posisyon. So, bahala na kayong humusga dyan kung ano. Sa kanya lang naman yun, irespeto natin. Engineer siya eh. So, sa Pilipinas, ito yung mga news na ano natin. A British gets job due to pandemic. Ang Philippine Airlines still nagtatanggalan. At meron mga Japanese company na alam na swerte tayo nandun sa Pilipinas. Nakapagtrabaho yun na ating mga kabayan na yung talagang gustong magtrabaho sa mga factory workers, nagtanggalan din. So imagine ilan ang mga jobless sa Pilipinas. So a lot of malls are shut down. Mga restaurants nag-shut down recently sa Pilipinas. Nag-okay-okay na nga ngayon konti, di ba? There are a lot of games na pinapanood ng mga asawa natin, mga kapatid natin ng basketball na nag-stop even kasi bawal ang physical contact ng mga tao. At mismong barangay natin, kinakandado na, di ba? So naririnig na natin sa gabi, wang-wang ng ambulansyang ito. I hope and pray na wala tayong kamag-anak na kasama dyan. Kasi ang hirap na magkaroon ng COVID na kamag-anak. Naranasan namin yan. Okay. So, employee. If you're an employee sa nangyaring yon, pag lockdown na lahat, hindi ka na papapasukin. Of course, umaaray na tayo, di ba? Bakit? Kung andito ka sa abroad, kahit nandun ka sa Maynila, may inaabangan, mag-aabang ng sweldo mo. Bakit? Yung monthly income mo is tatamaan. Why? What will happen? Isa ka doon.
Your companies tell you, I don't need you anymore. If you stop working, your money will stop coming in, but your family will not stop eating. Yan ang tandaan nyo. Akala nyo lang okay pag single ka. Paano naman yung may mga pamilya? So ang family support mo, matatamaan. Ang monthly budget mo, may budget ka sa kabila, doon sa Pilipinas, kung ikay nasa abroad, may budget ka rin kung nandito ka sa sa abroad. Bakit? Nagbabayad ka rin ng renta, lalo na pag nasa UAE ka. Hindi kami dito pwede magmay-ari ng aming bahay. Renta din kami dito. Para sa mga nasa Pilipinas ngayon, parang awa nyo kung meron kayong kamag-anak na nasa UAE, huwag kayong hingi ng hingi. Ganito ang buhay namin dito. Nagbabayad kayo dyan ng Meralco, nagbabayad din kami dito ng Dewa. Nag-loan ang ibang mga nanay nyo, tatay nyo, kapatid para ipagpadala sa mga kamag-anak sa Pilipinas, di ba? Kung ikay smoker, kasama yan sa budget, mahilig ka magkape, dine-in, mga babae, conditioner, kailangan i-maintain ang hair, di ba? Magpapasalon dyan. E paano naman kung may investment tayo, na may insurance tayo, kahit pang St. Peter lang, kahit null card mo, dapat kasama yan sa monthly budget mo. Diba? At kung ano-ano pang mga dapat nating bayarin sa monthly. Yan ang katotohanan sa panahon ngayon. So ngayon, anong gagawin natin? Okay. One virus practically changed the way we live. Diba? It changed the way we earn our livelihood. Kahit sa pag-araw-araw lang na lakad, babalik ka. Kung nakalabas ka na ng bahay mo, nakababa ka na ng elevator mo, babalik ka. Ay, wala pa, nakalimutan ko, wala palang mask. Kasi mape-penalty ka. Hindi lang mape-penalty, paano yan kung hayaan mo lang? Mahahawaan ka, di ba? So hindi na siya normal sa isang taong naglalakad ngayon na wala kang maso. Noon, pa-office ka noon, kung ano man ang may position mo, we are first into situation that we need to change. Kailangan mo nang magnegosyo, kahit ano na lang, maibenta natin, kumita man lang tayo for our daily. Di ba? Palagi sinasabi, okay na to, at least may pang-ulam. Di ba? Sagarin mo na kabayan. The only thing that permanent on this world is to change. Ano bang dapat nating mga baguhin? So if you are not ready for a change, mamamatay daw tayo. Bakit? Wala nang income kung ayaw mong mag-shift to another thing. Bakit? Kagaya ng isang mamang nagtitinda ng sugpo sa farmers. This is totoo. Nagkataon ng lockdown, nabili niya na doon sa Navotas daw yung mga sugpo niya. Paano niya ngayon ibenta? Alam mo ginawa niya? Nanghiram siya ng cellphone, pinost niya sa Facebook, at nabenta lahat ng kanyang paninda. Imagine mo, lockdown ang buong Quezon City, lockdown ang buong Maynila, pero nakabenta siya. Anong ginawa niya? He used the social media. Okay. Opo. Sige po, mamaya po. Thank you po. Okay. So, no income. Even our company is wasting away. Bakit? Wala na rin silang kita. Di ba? So, ano pa? Either we have to survive. Nasubukan nyo na bang mag-survive? Di ba Pilipino? Mahilig tayo mag-survive. Anong ginagawa natin? Na-try ka na bang nalublob sa isang drum na tubig? Sabihin mo sa kasama mo, ilublob mo nga ako, itry ko kung makasurvive ako. Kailangan nating ma-survive sa panahong ito. So, and then, kailangan nating umunlad. We have to thrive. So the only thing is we have to accept sa present situation, itong challenge na ito na dapat i-evaluate natin. Okay. So dapat natin ngayon magkaroon tayo ng strategy kagaya ng mga nagtitinda nito sa kalye. Ito, nag-ano sila ng strategy ngayon. Sigaw ng sigaw sila kahit gabi na para kumita. So sa isang business na in-offer ni Ms. Mercy sa inyo kanina, dapat meron kang strategy. Yes, that is a networking company. Pero anong klaseng networking? Nakita nyo ba? Hindi kayo maglalako ng negosyo nyo. Hindi kayo kagaya tayo sa kanila na ilalako natin ang ating produkto. Tayo ang hinahabol ng produkto. Why? 30 million na tayo. So you will not earn here if you will not do anything. Dapat dito friendship tayo. Yan lang ang gagawin mo. Okay. So ano, kabayan? Has your job been affected by the COVID-19 economic crash? Ikaw ba'y may-ari ng restaurant or may-ari ng isang business na naapektuhan sa pandemyang ito? Nasara na ngayon? Di ba? Ikaw ba'y isa sa mga nakat ang salary, nabawasan ang salary na hanggang ngayon hindi pa bumalik? Ikaw ba'y nawala ng trabaho due to this pandemic? Or naranasan mo bang maging pasyente? Kamusta ka na?
How are you and where did you go from there? Nakabangon ba tayo? Ngayon iniisip natin, part-time, part-time. Ano bang dapat nating gawin? Mag-part-time na lang tayo. Ano bang mga dapat nating pa-part-time? May mga idea ka na ba? Eto, bibigyan ko ng idea. Kung marami kayong gamit sa bahay, benta nyo na para mabawas-bawasan. Makauwi ka man, konti lang bitbitin natin. Di ba? Ano pa? Pwede ka maging tagalinis ng bahay kung gusto mo. Kung wala na talaga, bakit? May sweldo din to, bibigyan ka rin ito. Ang tanong kung may magpapalinis ba ngayon? Kasi yung mga tao na yun nagtitipid na rin. Ano pa? Luluto ka, titinda ka, pwede mong ibenta. Di ba? Or kung wala namang nakatulog dun sa kabilang kwarto ng flat mo, parenta mo na yan. Okay. Di ba? Siguraduhin mo lang na bakunahan na yan. So, yan ang mga dapat nating tingnan. Dapat tayo kukuha ng mga alternatibong kitaan. Okay. Dati alternatibong medisina lang yung ating palaging papakinggan. Ngayon, alternatibong kitaan na ngayon. So, kaya pa ba natin? Kaya pa ba ng sweldo mo ngayon? Okay. So, may mga kabayan tayo dito sa abroad or nandito sa Zoom natin na hanggang ngayon hindi pa kayo nakabalik sa trabaho, di ba? Because of lockdown. Hindi natin alam kung saan kayo dyan, pero may mga kabayan tayo na hindi na nga pinabalik. Kasi alam mo kung bakit. Hindi na yung mga company nyo, baka hindi na nakabayad ng renta. So sinasaran na. Kung pwede naman lang ipagpatuloy ang ano, sa bahay na lang kayo. Di ba? Ganyan ang ginagawa ng ibang company. At kami dito nga sa abroad, hirap din kaming umuwi. Bakit? 30 days na yung aming bakasyon, ika-quarantine ka pa ng 14 days at 14 days, ilan na yan? Parang isang buwan na rin yan. Uuwi pa kami ng mga province namin. So, kung meron kang naipon, alam ko, nabiyak na yan. So, we have to, dapat magkaroon tayo ng source income. Sabi ni Warren Buffett, never depend on single income. Make an investment to create a second source. Dapat yan ang gawin natin. So, dapat open-minded tayo sa panahon ngayon. If there is new skills to learn, pag-aralan mo. Yung ating mind daw, ang dami mong matutunan doon. Bibigyan kanya ng mga tips, mga technique kung paano kumita. Hindi lang sa larangan ng kung ano-ano, ang dami mong magawa ng paraan sa mind daw na yon. So, kung may mga option ka, gawin mo na. And then, if there is new opportunity na may i-offer sa inyo, sunggaban mo na. Dapat dito, i-attract natin ang pera sa panahon ngayon. Huwag kang mag-iinarte. Okay? Dapat focus ka. Kung magkano ba ang gusto mo, i-focus mo yan. Dapat kitain ko to. Okay. Ngayon, digital business is trending. Ayan na ang trending ngayon. Di ba? Yung mga tao na yung sinabi ni Miss Mercy kanina, na yung mga mayayaman, nasa digital business sila. Paano sila kumita? Kasi, nagtiyaga din sila. Meron silang mga patient. Hindi lang one day na gumising yung mga mayaman na yon. One day na meron na silang gold bar sa likod ng bahay nila. Nagtiyaga yung mga yan, namuhunan yan, nag-invest yan ng time, effort, energy. Umiiyak yung mga yan in order na experience na yung success. Ikaw sabihin lang ng kasama mo na huwag ganyan, scam yan, kung hindi ka na. Paano natin mapupuntahan ang goal natin? Pag ikaw mismo sinabi pa lang ng kaibigan mo is mga negative na. Kasi may kaibigan ka, negative. So, ano mo yan? Bawas-bawasan mo yung mga ganyang klaseng kaibigan. Dapat daw, kung meron kang kaibigan ng ganyan, sabihin mo sa kanang balikat mo, iwasan natin ang mga negative na tao. Ngayon, kung may katabi ka, tapikin mo, sabihin mo, iwasan mo ako. Yan ang dapat mong gawin ngayon. So, dapat persistent ka dito sa goal mo. Kung magkano yung goal mo, dapat hindi tayo magpapaantig ng ating puso, ay napapagod ako. Di ba? Alam mo, Miro, minsan, pag may mga inaanyayahan ka sa business ng mga ganito, palaging sinasabi, maglalaba pa ako, magluluto pa ako. Wala ka bang headset na pwede mong bitbitin? Gawin mo tong radyo, gawin mo kaming parang Charo Santos na nakikinig ka lang. Hindi naman kaya dito magtatambling-tambling kami, kailangan mo yung aming action. Hindi nga ako nagpapakita sa inyo, di ba? So, mga ganito, kasi hindi mo alam na mayroon ka palang matututunan. So, dapat, pagtiyagaan mo yung mga ganitong kasi wala namang mawawala sa'yo, makikinig ka lang naman eh. Di ba? Ako nga hanggang 3 to 4 o'clock ako, may trabaho pa akong full-time, hanggang mag-start ako ni Miss Mercy ng 3 p.m. na kapag nagda-drive ako pa uwi, until morning. 4 a.m. ako nagtatrabaho. Minsan 1 hour lang ako natutulog. Bakit? Meron akong goal. Dapat,
ang motto ko ngayon sa sarili ko, even you don't feel doing it, you have to do it. Kasi yan ang gusto ko, hindi ako magsa-stop. Lalo na ngayon, nakikita ko na ang result kasi ginamitan ko siya ng action na maganda. So, mind setting plus action is good result. Okay. So, na-mention ni Miss Mercy kanina yung ating company kumikita sa mga yan. Magkano bang mga kita pala sa apps? I-share ko lang sa inyo na ang TikTok, kung sinong mahilig mag-TikTok dito, imaginein mo, tuwang-tuwa tayo sa TikTok, pero siguro hindi natin alam kung saan yan ang may-ari ng TikTok. 5.6 billion revenue ang pinita niya first quarter last year. Diba? Wala siyang pakialam kung naghirap tayo ngayon. Basta siya kumita. The same thing with Facebook. 86 billion na ang kinita niya. Itong larong ito, na dinownload ng 700,000 times nitong March, naningil siya every time na dinownload. This is an old game. This is a 2009 game. Pinag-download niya, since luma siya, sige, $1 na lang per download. Pero may mga, ano pa rin, gusto pa rin maglaro. This is part of the retro game, di ba? So kumita siya ng 700K US dollar. Ito, laro ng bayan. Batang gumagapang hanggang matandang gumagapang naglalaro nito. Magkano na ang kinita nila? 200 million yearly. Divide natin yan sa 12. Magkano ang monthly nila? Sino ang may-ari nito? Isang Swedish guy. Di ba? Hindi natin alam kung saan ito nagtatago ngayon. Baka sa takot ng COVID nito, may sariling underground na ito. So kumikita sila dahil sa atin. Pero tayo, wala tayong napapala. Mag-isip naman tayo ngayon kung paano tayo kumita. Eto, meron ka bang mga ganito sa mobile mo? Ayan, bakit ka nagpapa-download? Al-Ansari Exchange, if you are based in UAE ngayon, di ba ang Al-Ansari palagi silang nagpapa-raffle 1 million, 1 million, 1 million. Ikaw naman to padala ng padala. Nagbabayad ka ngayon ng 25 or 15 dirhams, magpadala ka ngayon. Kahit katabi mo lang ang Lulu Exchange, dahil si Al-Ansari namigay ng 1 million, magbakasakali tayo, di ba? Pipila ta kahit mahaba. Nagbakasakali sa 1 million. Pero to tell you honestly, di ba ano na ngayon, hindi ka makasali sa raffle pag hindi mo i-download si apps ni Al-Ansari. So per app niya is 10 dirhams. So kung 3 million tayo, meron siyang magkano? 30 million. Magkano pinamigay niya? 1 million. Yun naman pala, sabihin natin, ang yaman talaga ni Al-Ansari. Namimigay talaga siya palagi ng 1 million twice a year. Kumita siya sa atin. Di ba? Pagdating mo ng another half year, sabihin na naman sa'yo, update your apps. Kasi may bagong changes si Al-Ansari. So i-update mo na naman. So another kitaan na naman yan. Kasi i-update mo siya eh. Ito, di ba? Puro na yan apps. Share. Ano ba ang share before if you're in UAE? That is my club. Bakit kanya pinapa-download? Kasi may pera sa download. Download na yan. McDonald's, tanungin ka, ma'am, may apps po kayo pero makakakuha po kayo, makaka-redeem po kayo ng points nyo or meron po tayong free na ice cream. So nagda-download ka naman. So kumita na sa cheeseburger natin, kumikita pa sila sa apps na pinapa-download. Di ba? Sky Cable sa Pilipinas, dina-download na to ngayon. Lazada, Shopee, dina-download yan. Sinong mga kumikita? PLDT. May mga download na yan ngayon at even your SSS Kabayan, dina-download na yan ngayon. Tuwang-tuwa ka naman i-download ngayon para makita mo naman may Paymaya ka na, di ba? Hindi natin alam kumikita sila dyan sa apps na yan. Di ba? So dapat alam natin yan because there is cost per download. Kumikita sila. Ang cost ng download, ang Google App Store, nagbabayad sila from $1 to 7.5 US dollar. Yan ang kitaan ngayon. So hindi lang natin alam, dapat alamin natin yan. Lalo na yung mga nagbibigay sa atin palagi ng apps. So itong mga apps na to, sino ba ditong mahilig magkilay-kilay, mag-makeup maaga pa lang at i-post sa Facebook at sabihin natin, wake up like this? Ang ganda-ganda, di ba? Dina-download yan. Milyon ang mga nagda-download yan sa app. So magkano ang kita na? Sabihin mo na lang, ano na lang yan? 70 cents na lang yan. May mga kita yan. So milyon ang kumikita, milyon ang kinikita nila. Ano yan? Hindi yan mga company, that's only an apps. Dapat alamin natin yan, di ba? So, sinusuportahan pa natin lalo. Okay. So itong mga to, Miss Mercy, share it to you earlier. There are just an apps that you can order food. Food Panda, 30% palagi ang kinukuha niya. So, and they become successful. Tayo, sa sobrang tamad, tumaba ka lalo kasi hindi ka naman mag-exercise, isang bunot mo na lang ng phone mo, pinipindot-pindot mo na, at nag-order ka na. So, sinong kumita? Kumita na yung restaurant, kumita pa yung apps. Di ba? Ikaw,
palabas na naman ang pera mo. Walang papasok. Okay. So ngayon, stress na stress ka na sa trabaho mo. Anong gusto mo? Hindi ka ngayon makapag-resign. Kahit na stress ka sa mga trabaho mo, sa boss mo na stress ka, kailangan mong pumasok. Alam mo kung bakit? Yan lang ang inaasahan na sweldo mo. Ngayon may ino-offer kami sa inyo. This is a digital networking business. This is na pwede ka lang magtrabaho sa bahay. Hindi kailangang tapatan mo yung oras mo. 2 to 3 hours, pwede na yan. 1 hour every day. Kung ikay baguhan pa, wala kang gagawin, hindi ka pwede magsalita. Kami ang magsasalita para sa kanila. Ipasa mo lang yung link, it will only take 30 seconds maipasa mo ang link. Dito pwede ka lang magpajama kahit nasa bike, hindi ka na pwedeng lumabas. Makinig ka lang, makasave ka pa. Alam mo kung bakit? Imbis lumabas ka, gabihin na tayo, sa kakadaldal namin, ginabi na tayo, ay wala na, sarado na ang mall. Nakatipid ka. Ang magkano kitaan natin dito? Euro. Alam natin ang euro mas mataas sa pesos, mataas sa dollars, mataas sa yen, mataas sa Australian dollars. Diba? Euro ang kitaan dito. So saan ka pa? So ang Crowd1 is a digital networking company. Ay, networking yan. Hindi mo ba alam kung anong networking? Nakakatulong to sa ating mga kabayan na yung mga walang pinag-aralan. Of course, may mga kabayan tayo, hirap maghanap ng trabaho, walang experience. Pumunta ka dito sa UAE, magugulat ka. We need a secretary with 10 years experience. Kung newly graduate ka, paano ka matatanggap? Di ba? 14 years ka na sa trabaho mo, aatrakin ka. We need someone na may experience na 14 years above. Bakit ka lilipat? Mag-umpisa ka naman ng iyong graduate? Di ba? Yun ang mga pang-attract nila. So, ito yung networking pala na opportunity na kahit wala kang pinag-aralan dito, pwede mong tapatan ng kita. Ito yung hindi mo kailangan malaki ang kapital. Kung gusto mong mag-business, magkano ngayon magtayo ng business? Ang mahal-mahal. Lately lang na-discover ko, sabi ko, ano bang magandang business ngayon na parang kumikita? Napunta ako sa punerarya. 50,000 pala ang punerarya. Imagine mo 50,000, magkano yan? Parang 1,000 US dollar. Ang ating business, magkano ang sabi ni Miss Mercy? It's just $132. So mas mababa. Sa punerarya, kailangan mong may pwesto. Kung mag-business ka, kailangan mong kumuha ng permit. Ang laki-laki ng mga kukunin dyan. And then, kailangan mo dito hindi kay maraming influence. Okay? Kailangan mo lang dito, maghakot ka lang ng tao at makikinig sa amin. So, dapat hindi ka dito master of convincing na si ganito, si ganyan, si ganyan. Ang nangyayari kasi sa iba, nag-join. Pag-join, nagdadakdak na, isang beses pa lang nag-join. Tapos sabi niya, wala naman akong nakita. Ang instruction lang namin sa inyo is, akayin lang sila dito sa ating Zoom meeting. Hindi ko sinabi sa inyong magkwento ka sa iba. Kasi hindi ka paluto, my friend. Magpaluto ka muna. Hilaw ka pa. So dapat dito master ka ng prospecting. Di ba? Dapat maghanap ka ng right person. Ano yung mga right person ulit? Kahit sa bahay mo, marami kang makikita diyang wrong person. Di ba? So, dapat we are surrounded with the positive people. Malalaman mo naman yun yung pinupush ka palagi. Pag may ini-introduce ka, sige, subukan ko nga. Diyan mo malalaman na mga positive people yan. Pero pag sinabi mong, ay, naku, scam na naman yan, layuan mo na yan. Huwag mong pag-aksayahan ng panahon. Masisira lang ang araw mo, kabayan. Okay, so talking to the wrong person, may tip ako dyan. Para ka rin marami daw friends, para kang may isang manggang basket. Okay, for sure may isa dyang bulok. Anong gagawin dyan? Ilagay sa basurahan. Ayan, yan dapat ang gagawin natin. Tip yan pag makahanap ka ng mga kaibigan ganyan. So, kung hilaw pa yan, ano ang rason yan? Wala akong pera. Diba? Kulang na nga ang pera, wala pang pera. Okay, wala akong time. Sinabi ko, maglalaba ako, magmamlansya ako, magaganito ako, ang daming may pupuntahan ako. Hayaan mo lang mga yan. Ngayon, pag bumalik yan sa'yo, tingnan natin kung anong sasabihin yan sa'yo. Kasi yan din ang nangyari sa akin. Kuminto ako at napag-iwanan ako ni Miss Lynn. Okay. Daming mga dahilan. So yan ang mga taong hilaw pa. So titingnan mo yan, isipin mo daw yung mangga. Okay. So, 21st century na tayo. Hindi mo pa alam na ang business is madali na lang pala ngayon. Hindi mo na kailangan kumuha ng mayor's permit. Your whole business is in your palm. Wait, this is 100% mobile business that you can start anywhere, anytime, anyone. Kahit sa bahay ka lang,
Pwede mong titingnan-tingnan, baka may masulput-sulputan ka niyan. Kagaya kanina, bumili lang ako ng pakwan sa Lulu. May narinig akong Bisaya ang accent. Sinunggaban ko na. Bisaya din ako, bakit? 'Di ba tinanong ko sila, sabi nila mga cleaner daw sila. Sabi kong ganyan, nagpapadala sila, pumila sila, 6 silang ganyan, may mga taga Batangas, marami sila. Ako pumipila din ako sa kabilang pila ako. Talagang sinimplihan ko na. Ang sabi kong ganyan, kabayan, sabi ko, ay magpadala kayo, taga saan kayo? Pero alam ko yung mga ano, para bang sinabing, ah, paano nila nalalaman na Ilonggo ako? Sa akin sigurong pananamit. Siyempre, alam mo na sa tono, 'di ba? Ilonggo ka na. Okay. So, ayan po. Ano lang 'yan, joke lang 'yan. Pero kanina tingnan mo, marami na akong contact. Kinuha ko lang yung number, hindi agad magsasabing, "Kabayan, may business kami dito," ganyan. Huwag ganyan. "Kabayan, kunin ko yung number mo, baka gusto mo lang ekstrang kitaan." Ano 'yan, kabayan? Tsaka ko na lang sasabihin sa'yo, "Wag dito." Kasi siyempre kukuwento 'pag mag-umpisa na mabibitin. "Ay, ganito pala 'yan, networking." Sabihin mo agad, "Ay, networking 'to, kabayan." Hindi na 'yan aano. So dapat yung pasimple lang. Okay. So, ang starter package natin, 'di ba? Napakaliit lang, 6,600 pesos. Pag mag-start ka ng business ng Pilipinas, ayan ang mga kailanganin natin. Ayan, tingnan yung maigi. Gusto mong mag-business ng restaurant? Of course, kailangan mo ng mga mayor's permit, location clearance, public liability insurance, ang dami-daming ano. So magkano kailangan mo? 15,000? Kulang pa nga yang sumali ka sa JC Premier, 'di ba? 17,000 sila, 20K. Usana is 28,000. 50K, kulang yan. 100K pataas ang dapat mong i-ready kung mag-business ka sa Pilipinas. Itong business namin, this is a really, really nice business. Sa bahay ka lang, hindi ka nito ma-COVID na sa bahay ka lang. Kung ito lang ang asahan natin, pagdating ng sweldo natin is ganito yon. Tingnan nyo maigi, totoo ito. Kung nandito ka sa abroad or nasa Maynila ka man na hindi yan bahay mo ngayon, magbabayad ka ng renta mo. Magbabayad ka ng mga utility bills mo. Kung meron kang loan, babayaran mo. Meron kang mga credit cards, babayaran mo. Kung meron kang kotse, binabayaran mo. Ito, kung wala kang sasakyan, dapat meron kang bus card. 'Di ba? Kailangan mo yan. Paano ka pupunta sa pupuntahan mo o magtrabaho ka? So, kung meron kang papadalan sa Pilipinas, ayan, papadalhan mo rin yan. So ngayon, of course, kakain ka rin. Paano ka makakatatanggap sa paano mo matanggap ang sunod mong sweldo kung ikay mismo ay mag-stop na doon, hindi ka nakakain? 'Di ba? Kain-kain ka kahit Happy Meal man lang sa labas. 'Di ba? Pag-anuhan mo rin i-treat mo rin yung sarili mo. Sabihin natin, "Oh, good job. Natanggap natin yung sweldo. Dapat trabahuin natin." Yun lang ba ang gagawin natin? Dapat wag kang ganyan. So, yan. Kung ikay investor, ito. Kung ikay investor dyan, meron kang mga binabayaran pang kondo na nasa kalagitnaan ka na ngayon, na nabawasan ang sweldo mo, alam mo yan kung paano mo tawiran. Kung may house and lot kang binabayaran, ano pa ang mga binabayaran natin? Kung meron kang mga anak or anak pang pinagpaaral, hindi pwedeng nandoon na sa third year, hihinto ka. 'Di ba? Nag-abroad ka nga para kumita, para mapag-aral natin yung mga anak natin. So wag tayong huminto. Alam ko ang Pilipino hindi gano'n. Laban at laban lang 'yan. Kaso lang sa panahon ngayon, mahirap talaga ang kitaan. So anong mangyayari niyan? Kung meron kang hinuhulugan na kotse dito or sa Pilipinas, paano 'yan 'pag hindi mo na mapagpatuloy 'yan kasi wala ka ng maglakad ngayon ang anak mo, pamilya mo. So ikaw dito papayat ka na sa kakaisip, naku kawawa ng mga pamilya ko. So ayan, may insurance ka pa bang hinuhulugan? Or pang St. Peter man lang, 'di ba? So yung mga yan is kasama yan sa pagkakagastusan natin. So dapat atin yang hanapan ng solusyon. So alam mo ba ang solusyon diyan? Extra kitaan lang, 'di ba? Okay. Ngayon, kung meron ka pang isa, kung wala kang kita, yung sweldo man hanapin mo, ano mangyayari kung merong manghihingi sa sa Pilipinas kung wala kang ibibigay kasi wala kang extra. So, if you need an extra income, go back to the person na nag-invite sa'yo, sabihin mo sa kanya na mag-usap kayo. Okay. So, this business, you can be your own boss. Decide your own hours. Di pwede ditong gumising ka ng maaga, madaling araw, wala ka ditong boss. Kung wala kang kliyente, pwede mo sabihin ng kliyente mo, 10 o'clock tayo, 11 o'clock. Anong o'clock dyan lahat ng o'clock gusto mo? 8 o'clock. Okay. So, and then you can determine your own earnings. Alam mo kung magkano ang kulang mo ngayon. Alam mo kung magkano ngayon ang monthly mong bayaran. Huwag na tayo magiging plastic pa. Huwag tayong Tupperware. Sapat ba ang
monthly mong kitaan. Ngayon, pag ilagay mo yan sa bangko, hindi mo ba alam, let's say ngayon may 1 million ka, 1.25 lang yan yearly ang tubo dyan. Paano yan pag 45 years old ka na? 60 years pa yan magdodoble. So kung 45 plus 60, so ilan na yan? 105? Sino ka? Si Jose Rizal? O sino ka dyan? Aabot ka pa kaya ng 45 years old? Lalo ang kalaban natin ngayon is pandemic. Hindi natin alam kung hanggang saan ang dulo nito, ng pandemyang ito. Okay, so yan ang mga katotohanan. So, kung wala kang diskarte last year, this year walang pagbabago ang iyong buhay. So every year, we need to have an opportunity. Sa digital marketing, madali lang ito. Tulungan dito. This is a group effort. Hindi lang itong ikaw isa lang. Hindi ka pwede ditong ikaw lang mag-isa. Hingi ka ng tulong sa upline mo. Okay. So ngayon, balikan natin yung pie ng buhay natin kanina, di ba? Meron na lang tayong 14 years, 14,000 days to live. Saan ka na? Andito ka pa ba sa pie na to? Or nandito ka na sa maliit na to? So we have to run for our millions, di ba? You have to run for our millions para maabutan natin yung 60 years old natin na sinasabi nila, uupo-upo ka na lang at mag-e-enjoy ka na lang. Okay. So it's never too late to focus on your dreams. May iwanan lang akong verse sa inyo ngayong araw na to. Be strong and courageous. Do not be afraid. Do not be discouraged, for the Lord is your God. He will be with you wherever you go. Yan po ang sinasabi sa Bible, sa Joshua 1:9. Ayan. So thank you and have a blessed Friday. Miss Mercy. Alright. Wow, thank you so much, Miss Joy, sa iyong napaka-amazing na motivations. So, hopefully guys, na intindihan ninyo lahat, na naklaro na, at saka na-open na ang lahat ng mga mindset at ang lahat ng mga haka-haka ngayon. Okay? So, kailangan tanggalin na yan, and then you have to decide for your own future. Alright? So,